Magandang umaga, Grade 1. Bago natin sisimulan ng Filipino, tayo ay manalangin at sabayan niyo si Teacher Lai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. Magandang umaga ulit, Grade 1. Ako ang inyong tagapagturo. Ako si Teacher Lai at kumusta naman kayo? Kayong na ba ay nakakain ng inyong mga almusal? Handa na ba kayong matuto? At kung handa na, bago natin sisimulan ang ating anong tatalakayin natin para sa Filipino, atin munang tatandaan ang mga alituntunin sa silid-aralan. Pangunahing alituntunin sa silid-aralan, nakatinging mga mata. Habang si Teacher Lai ay nagbabahagi at nagtatalakay. Pangalawa ay nakikinig na mga taenga. At pangatlo, tahimik na bibig lamang. At pang-apat, dahil tayo ay nasa online class, maaari niyong ibahagi ang inyong mga sagot dito sa link. Ito ay buksan niyo lamang ang link na ito at isulat ang inyong sagot o i-type ang inyong sagot. Hindi po ito sa pilitan, para lamang sa mga gustong magbahagi o ipakita ang kanilang mga sagot kanilang mga ideya para sa guro at maaari din para makita ni Teacher Lai ang inyong mga natutunan. Kung gusto nyo, pwede nyo buksan ulit ang link na ito para sa parang bilang voluntaryong pagsasali lamang. At maraming salamat. Ngayon ay panoorin nyo ang video na ito. Teacher Jackie's Educational Videos. Tao, bagay hayop, mga lugar at mga pangyayari. Ito sila ay pangalan, tandaan at huwag kalimutan. Tao, bagay hayop, mga lugar at mga pangyayari. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Tao, bagay hayop, mga lugar at mga pangyayari. Ito sila ay pangalan, tandaan at huwag kalimutan. Tao, bagay hayop, mga lugar at mga pangyayari. La 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 la, la 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 la, la 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 la. At ngayon na napanood na ninyo ang video, ano naman ang mga salita na inyong nakita o narinig sa awit ni Teacher Jackie? Magbigay ng isang salita, halimbawa, ang salitang natutunan nyo ay pangalan. At maaari nyo bang pagpapantigin ito tulad ng halimbawa, pangalan. At kung napapansin nyo, ito ang pangalan, pag pinagpapantig natin, ito ay may tatlong bilang ng pagpapantig. Pangalan. Magbigay naman ng isang halimbawa ng pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Halimbawa, ngalan ng bagay.
Tulad ng halimbawa dito ay aklat. At maaari ding gumamit kayo ng iba pang uri ng pangalan tulad ng ngalan ng tao, ngalan ng bagay, ngalan ng hayop, ngalan ng lugar at ngalan ng pangyayari. Maaari din kung ano ang inyong nakikita diyan sa bahay ninyo, sa paligid, o kung ano-ano ang inyong mga naisip. Magaling at salamat, grade 1. Ngayon ay sisimulan natin talakayin kung ano ang at tukuyin kung ano talaga ang pangalan. So, ang pangalan, ito ay, kung sa English pa ay, ito ang nouns. At ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Tulad na lamang sa nakikita ninyo dyan sa screen. Ngayon, talakayin natin una ang ngalan ng tao. Ito'y salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao. Tulad ng hardinero. At ang ating gamitin ang salitang hardinero sa isang pangungusap. Ang hardinero ay nagtatanim ng bulaklak sa hardin. May iba't iba pang mga halimbawa ng ngalan ng tao tulad ng bunso, kuya, tatay, nanay, ate. At maaari din ang inyong mga pangalan o pangalan ni guro o guro, lai. Okay? Pangalawa is ngalan ng bagay. Ito ang salita o bahagi na pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng bagay. Halimbawa ay pala, ang salitang pala. Gamitin naman natin ito sa pangungusap. Ginamit ng hardinero ang pala upang kain ang lupa. May iba't iba pang mga halimbawa nito tulad ng baso, kanin, tubig, mesa, tinapay, plato, at upuan. Pangatlo ay ngalan ng lugar. Ito ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng lugar. Tulad ng hardin. Sa nakikita ninyo sa screen, iyan ang hardin at maaari din ang inyong bahay o tahanan. Ngayon ay gamitin naman natin ang hardin sa isang pangungusap. Ang hardin ay puno ng magagandang bulaklak at halaman. May mga halimbawa pa ito tulad ng probinsya, hardin, at tahanan, at iba pa. Kasunod ay ngalan ng hayop. Ito ang salita o bahagi na pangungusap tumutukoy sa ngalan ng hayop tulad ng ibon. Atin namang gamitin ang salitang ibon sa isang pangungusap. Ang ibon ay masayang lumilipad sa hardin. Mga halimbawa tulad ng kuneho, pusa, at aso, at iba pang mga hayop na inyong nalalaman at nakikita sa paligid. At ang panglima na pangalan ay tinatawag na ngalan ng pangyayari. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng pangyayari tulad ng pagtatanim. Atin namang gamitin ang salitang pagtatanim sa isang pangungusap. Ang mga hardinero ay nagtipon sa hatin para sa araw ng pagtatanim. May mga iba pang halimbawa tulad ng binyag, kaarawan, pista, pagtitipon, o Pasko tuwing Pasko. At iyon ang mga halimbawa ng pangalan at ngalan ng lugar. Ngayon, dumapo naman tayo sa pagpapantig. Ngayon, bago natin simulan ang pagpapantig, naaalala nyo pa ba ang mga patinig at katinig? Para sa mga hindi nakakaalala, balikan natin ang mga ito at pagtutunan ng pansin. Ang mga patinig ay tulad ng A, E, I, O, U. Mga letrang patinig. At kasunod naman ay ang mga letrang katinig tulad ng B, D, G, H, L, K, L, at marami pang iba.
dahil nasa Filipino tayo, ay walang letter C, F, H, C, F, at A, X, at iba pang letra na hindi kasali sa Filipino dahil may mga letrang hindi kasali sa lengguwahe na ng iba ang Ingles at ang Filipino na mga letrang ginagamit. Ngayon ay simulan natin ang tukuyin ang pantig at pagpapantig o kung sa Ingles, ito ay syllables. Ang pantig ay ang bawat bukas o saradong tunog na narinig sa isang salita. Sa pagpapantig, hinahati ito ang isang salita batay sa tunog na binubuo ng patinig o vowels at katinig or consonants. Halimbawa ay bata. Ang bata ay may dalawang pantig. Ating tukuyin at bilangin ba, ta. Okay? At pangalawa ay upuan. Ating bilangin ang pantig ng upuan. Upuan. So, ang upuan ay may 3 bilang ng pantig. Ang pagpapatig, ito ay ang proseso ng paghahati ng salita. Batay sa inyong napapansin ng paano ito batay sa inyong napansin tuwing binabasa ito o ang tunog na ng salita. Ngayon ay ang isang salita ay may maaaring binubuo din ng isa, dalawa o higit pang bilang ng pantig. Tulad ng halimbawa ay ang salitang ang. Ito ay may isang pantig dahil tuwing binabasa ang, ito ay may isang pantig lamang. Habang ang salitang bahay, kung napapansin nyo dyan sa screen, may 2 pantig. Sabayan nyo si Teacher Lai, bahay. At sa pangatlo, pamilya. Ito ay ang salitang pamilya ay may 3 pantig. Ngayon, sa patinig o pagpapantig, mga salita na kailangan nating pansinin. May mga salitang kailangan nating pansinin at una, may salitang patinig lamang. Kagaya na lamang ng naka-shade na orange dyan sa screen. Pansinin nyo sa salitang ama. At ang a ay isang patinig. Pangalawa, ina at ate. At yan ang mga halimbawa ng patinig lamang. Mga salitang may patinig lamang. At pangalawa, may mga salitang may katinig at pinagsamang patinig tulad ng bahay. So, sa nakikita nyo dyan, may shade na orange, B-A, that is katinig at patinig pinagsama. At sa pangatlo ay pansinin nyo ang salitang kapatid sa naka-shade na orange na tid, may T-I-D at ito ay katinig, patinig at katinig or tinatawag na KPK in short. At ibang halimbawa ay pamilya. Ngayon ay ating subukan kung naiintindihan nyo ba ang ibinabahagi ni Teacher Lai. Sa pangalan, ating tukuyin at tingnan ang larawan, piliin ang tamang pangalan at tukuyin ang uri ng ngalan nito. Tulad ng nasa screen, may larawan ng guro. So, ano ba ito? Ito ba sa letrang A, guro, ngalan ng tao. Letrang B, pusa, ngalan ng hayop. Tukuyin nyo kung ano ang tamang sagot.
Ngayon naman sa pangalawa, at maaari nyo din ilagay ang inyong mga sagot doon sa link na aking ibinibigay sa G-Class or sa Google Classroom. Pangatlo, ito ba ay A or B? Sundan lamang nyo. Number 4 o ika-4 na larawan. Tukuyin nyo. At panglima, magaling. Ngayon ay atin namang subukan ang pagpapantig. Ngayon, ang katanungan para sa pagpapantig ay ano ang tamang pagpapantig ng salitang kuya? Sa letrang A, kuya, o B, uya. Sabayan nyo naman, ano ang tamang pagpapantig ng salitang bunso? Tukuyin lamang kung anong letra ang tamang letra ng inyong sagot. Pagpapantig, piliin ang tamang pagpapantig para sa mga salitang ibinigay. Tulad ng tatay. Ito ba ay letrang A, B, o C? Pangalawa, hardin. Salitang hardin. At ang sinalungguhitang pansinin ang nakasalungguhit na mga titik. Pangatlo ay ang aso. At dito nagtatapos ang ating pagtutukoy sa mga pangalan at pagpapantig. At magaling grade 1 dahil natapos nyo ang mga katanungan at natapos din natin ang diskusyon o pagtatalakay. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, maaari nyong i-download o i-print ang PDF file na ibibigay sa G-Classroom at ito ay ipapasa sa PITSA ng Oktubre 28, 2024. Sa unang dito, sa unang letrang A, dapat ilalagay nyo kung ano ang tamang sagot. Ito ba, anong ngalan ng tao ang ilalagay nyo sa blanco. At kailangan nyong kumpletuhin ang pangungusap. Sa B naman, isulat ang tamang pagpapantig ng mga salita. Pagkatapos ay isulat sa loob ng tapsulok kung ilang pantig ang salita. At sa loob ng bilog ay ang kung ito ba ay binubuo ng patinig lamang, P, pinagsamang katinig at patinig, KP, at pinagsamang katinig, patinig, at katinig. Tulad ng halimbawa na nasa worksheet, sundan lamang ninyo at doon nagtatapos ang ating lesson o ating paksa ngayon. At maraming salamat sa pakikinig. Paalam grade 1. Sana ay naintindihan nyo ang paksa natin ngayon. Maraming salamat.